Let me share my experience here. Since working kami sa Pogo ng tropa ko at boyfriend ko. So basically, stay in at my free accommodation. Pag move-in namin dun sa accommodation, madami pang rooms na walang tao. Yung unang pinakita sa amin malaki siya at may aparador. Ayaw namin sa may aparador kasi masyadong malawak ang mga imahinasyon naming tatlo sa kababalaghan. Nag-check kami ng ibang rooms at may nakita kaming room sa pinakdulo. Maliit lang siya at walang aparador. May dalawang double deck, sink at CR. Yun na yung pinili naming room. So eto na nga, nakapag-ayos na kami ng gamit at matutulog na kami. First day ng tulog namin doon, ako yung pinakahuling nakatulog. So far okay naman, kalmado ang tulog. Pero pagkising naming tatlo, nagkwento yung boyfriend ko at tropa ko na may kumakatok daw nung tulog na ako. Kumakatok sa pinto namin, pero parang 3 times lang kumatok, tas di na naulit, nagising lang sila. Pero di nila pinagbuksan, kaya hinayaan lang nila. Ikadalawang araw, na pagtulog namin, ako naman ang unang nakatulog. Around 9:00 ng gabi, nagising ako kasi bumangon ang boyfriend ko at pinuksan ang pinto at sinara ulit agad. Pagbalik niya, tinanong ko siya. Sabi ko, bakit ka bumangon? Sabi niya naman, kanina pa kasi may kumakatok ang lakas. Narinig mo ba? Sabi ko naman, hindi ko narinig. Tas tinanong ko ulit siya kung sino ba yung kumakatok. Sabi niya, wala nga eh, wala namang tao sa labas. Since ako ang pinakamatatakutin sa aming tatlo, sabi ko na lang na hayaan na. Yung boyfriend ko at tropa ko ay masyadong mahihilig sa horror movies, kaya baliwala sa kanila. Ikatatlong araw, habang natutulog kami, ako naman yung nakarinig ng katok, sobrang lakas, parang galit. Sa sobrang matatakutin ko, hindi talaga ako bumangon para lang pagbuksan kung sino or anuman yun. 9 na gabi din, nag-start ang pagkatok at gising lang ako. Hinihintay kong magsalita yung nasa labas ng kahit tao po lang. Kaso wala, tumingin ulit ako sa orasan at 9:22 na gabi. 20 minuto, mahigit na siyang kumakatok at hindi nagsasalita. Basta sobrang lakas lang ng katok niya at hindi nagigising ang boyfriend ko at tropa ko. Ginising ko ang boyfriend ko, sabi ko, may kumakatok na naman. Babangon dapat siya para buksan na naman ang pinto. Pero pinigilan ko siya, iba talaga ang pakiramdam ko nung mga time na yon. Alam kong hindi tao ang kumakatok dahil hindi man lang nagsasalita. Kinabuksan na kwento na namin sa ibang office mates namin na may ganung senaryo nga na nangyayari sa amin araw-araw. Tas sabi naman ng isang ka-office mate namin, late daw siya umuwi nun, around 9:30 ng gabi, may nakita daw siyang lalaki na matangkad na payat sa tapat ng pinto ng dorm namin. It gives me goosebumps because thinking na kung tao man siya, anong purpose niya at anong ginagawa niya doon at katok siya ng katok. Kung hindi man siya tao, we don't even know what should we do just to make it stop. Kasi 1 linggo na kaming walang tulog dahil doon. Note, pinakadulo ang room namin, parang 4 na rooms ang walang laman na katabi namin bago ang mga dorms na may laman. Not until one day this happened which made us resigned and never come back to that dormitory. Wala kaming pasok kasi holiday, so nasa dorm lang kami nagpapahinga. Yung boyfriend ko lumabas para bumili ng pagkain, tas kaming dalawa na lang ng tropa ko ang andun sa dorm. Umakyat muna ako sa ika-4 na palapag para magsampay ng ilang damit, iniwan ko yung tropa ko. Before ako umalis, nakita ko siya na nasa lower deck, nasa higaan niya, nakahiga at nakakumot pa nga. So after ko magsampay, pababa na ako, nakita ko siyang pababa ng hagdan, kaya hinayaan ko na baka may bibilhin o kukuha ng parcel. Pagbalik ko ng dorm, nakita ko pa din siyang nasa higaan. I approached her. I said, "Tangina, kala ko ikaw yung pababa ng hagdan, kamukha mo at same kayo ng damit." And putangina, nagtanggal siya ng taklob niya ng kumot at sabi niya sa akin,
Malapit ko nang makuha ang itsura niya. I almost froze to death knowing na hindi niya boses yun. Boses magpakalalaki na husky. Talagang tumakbo ako palabas at pababa ng hagdan ni hindi man lang ako nakasigaw, parang pati pa nga ako naniga sa takot. While I was rushing to go down, I saw my tropa and boyfriend na pabalik na at nagyoyosi. Umiyak ako at kwinento sa kanila. Agad-agad we file a resignation and go back home.